Binalot ng pambihirang takot ang Cuba ngayong Lunes, Mayo 25, 2026 matapos maging formal na target na hustisya ng Estados Unidos si Raul Castro, ang matandang komandante ng estrukturang militar ng Cuba. Tinangka ng diktadura na tumugon sa Havana sa pamamagitan ng pagtitipon, musika, militansya at mensaheng ipinadala sa ngalan ni Raul. Ngunit pinakamahalaga ang pagkawala niya. Habang ipinapakita ng propaganda ang dating pinuno bilang sagisag ng pamilyang Kubano, iba ang nakikita ng mga tao. Si Castro, hinahabol ng presyon ni Trump, pinoprotektahan ng katahimikan, napapaligiran ng mga kaalyadong kinakabahan at malayo sa mga kalsadang tinulungan niyang kontrolin sa loob ng mga dekada. Dito pumalpak ang palabas ng diktadura dahil inuutusan ng rehimen na ipagtanggol si Raul sa publiko pero hindi nila maipaliwanag kung nasaan siya, bakit hindi siya nagpapakita at hanggang saan kayang dalhin ng Estados Unidos ang pagdiin na ito. Bakit itinatago ng diktadura ang lalaking nagsasabing kinakatawan niya ang revolusyon? Paano nagawa ni Trump na gawing simbolo ng takot sa loob ng Cuba ang apelidong Castro? Ikukuwento ko lahat ng yan pero siguradong gusto mo mag-subscribe sa channel para updated ka at makatanggap ng real-time na impormasyon sa kalidad at kredibilidad ni Milson Alves. Ang paratang na inanunsyo noong Mayo 2026 ay direktang tumama kay Raul Modesto Castro Ruz na ngayon ay 74 na taong gulang tubong rugim. Kasama sina Lorenzo Alberto Pérez, Emílio José Palácio Blanco, José Fidel Gual Barzaga, Raul Simanca Cárdenas at Luiz Raul González Pardo Rodrigues. Sabi ng mga autoridad ng Amerika, di umano'y sangkot sila sa plano ng pag-atake sa dalawang sibilyang hindi armadong eroplano ng mga destyerong Kubano mula Miami. Malaki ang epekto nito sa Cuba dahil hindi ito karaniwang parusa o diplomatikong talumpati. Ito ay formal na kasong kriminal laban sa dating pinuno ng sandatahang lakas ng Cuba na kahit wala na sa posisyon ay sentral pa rin sa kapangyarihan sa isla. Sinubukan ng rehimen na tumugon sa pamamagitan ng palabas na pampulitika. Sa halip na ilantad si Raul Castro sa publiko, inilagay nila ang mga kaalyado, artista at mga aktivista upang ipagtanggol ang matandang general na parabang isa siyang pambansang lolo. Pero nagbukas ang eksenang yon ng isang tanong na ngayon ay gumugulo sa Havana. Kung si Raul ay napakalakas, napaprotektahan at napakasigurado, bakit hindi siya hayagang nagpapakita lalo na ngayong sumabog ang pangalan niya sa proseso sa Amerika? Sa mga balita, naging simbolo ng kahihiyan ng insidenteng yon dahil ang pagtatanggol ay ginawa lang sa mensahe, organisadong palakpakan at propaganda. Habang ang mga karaniwang Kubano ay nanonood lang, humaharap sa gutom, brownout, pila at panunupil. Inilagay ni Trump ang diktadurang Kubano sa ilalim ng matinding presyur na lampas sa puro salita. Noong ika-1 ng Mayo, 2026, inanunsyo ng White House ang mga bagong sanksyon laban sa mga opisyal ng rehimen. Mga taong konektado sa aparatong pansiguridad, mga ahenteng sangkot sa korupsyon, malulubang lumalabag sa karapatang pantao at mga taga-suporta ng gobyernong Kubano. Binuksan din ng hakbang na ito ang daan para targetin ang mga entidad at institusyong pinansyal na tumutulong sa transaksyon ng mga pinarusahan. Para sa Havana, ito ay isang matinding dagok dahil umaasa ang rehimen sa mga panlabas na network, mga kumpanyang kontrolado ng militar at mga tagapamagitan para mabuhay ang kanilang ekonomiya. Pinalakas din ng Departamento ng Tesorarya ang kanilang paghihigpit. Gumawa sila ng bagong programa ng sanksyon para sa Cuba, hiwalay sa mga dating patakaran pero dagdag sa mga iyon. Nagbabala ang OFAC na ang mga dayuhan at institusyong pinansyal ay dapat isaalang-alang ang panganib ng parusa kapag may transaksyon sa Cuba, lalo na kung kontrolado ng mga taong nakablock. Ang pinakamaselang pangalan sa larong ito ay ang GAESA, isang konglomeratong pangnegosyo na kaugnay ng militar ng Cuba na matagal nang itinuturing na pangunahing haligi ng kapangyarihang pang-ekonomiya ng diktadura. Mas pinatindi pa ni Marco Rubio ang mensahe nang sabihin niyang hindi mataas ang posibilidad ng isang napag-usapang kasunduan sa Cuba kahit pa sinasabi ng Washington na mas gusto nila ang isang diplomatikong solusyon. Ang pahayag ay dumating kasabay ng pagtaas ng Estados Unidos ng presyon sa pamahalaang komunista at pag-aalok ng $100 milyong na tulong panghumanitaryo.
Sinisikap na direktang kausapin ang mamamayang Kubano at ihiwalay ang populasyon sa eliteng kumokontrol sa Havana. Tinanggihan din ni Rubio ang ideya na ang Washington ay gumagawa ng nation building at iginiit ng issue ay konektado sa pambansang seguridad ng Amerika. Ramdam ng diktadura ang pagyanig dahil kahit sinusubukang ibenta ang ideya ng ganap na paglaban, mismong pamilya Castro ay nagpapakita ng pagkakabiyak. Noong Abril 2026, sinubukan ni Raul Guillermo Rodriguez Castro, apo ni Raul Castro, na magpadala ng isang lihim na sulat kay Donald Trump. May mungkahing pang-ekonomiya, hiling sa pagluwag ng mga sanksyon at babala sa militar. Ayon sa impormasyong iniuunay sa Wall Street Journal at pinalaganap sa Brazil. Ipinapakita ng detalye ang matinding kontradiksyon. Habang isinusulong ng propaganda ang soberanya, may isang miyembro ng pamilya ng rehimen na nagtangkang direktang makipag-usap sa White House. Ang kilos na ito ay nakatutulong ipaliwanag kung bakit nagdudulot ng matinding takot ang kaso ni Raul Castro. Hindi lang ito takot sa korte ng Amerika, kundi takot na magsimulang mabasag ang makasaysayang proteksyon ng pamilya Castro. Sa loob ng mga dekada, itinuring ng rehimen ang kanilang mga komandante na hindi maabot at protektado ng posisyon, medalya, talumpati at kontrol sa impormasyon. Ngayon, inilalagay ng paratan ng Estados Unidos ang mga pangalan, petsa, tungkulin sa militar at mga responsibilidad sa loob ng formal na proseso. Ang kaso ng mga eroplano na magkakapatid sa pagsagip na dating itinuturi ng Havana na tapos na ay muling bumalik na may bigat sa batas. Sa mga kalsada, lumalabas ang tensyon sa ibang paraan. Sa Antila, sa lalawigan ng Olguim, may mga ulat ng mga protesta, pag-aresto at labis na presensya ng pulisya para takutin ang mga residente. Ikinuwento ng mga Cuban na may mga ahenteng kumukuha ng tao na parang malaking banta habang nagtatanong ang mga kapitbahay kung bakit kailangan ng matinding puwersa para sa sumali lang sa protesta. Matagal na itong ginagawa. Una, sumisigaw ng kalayaan ng mga tao, pero pagkatapos ay tinutukoy, ginigipit, pinagmumulta, inaaresto at sinusubukan ng rehimen na durugin ang nagsisilbing halimbawa para di kumalat ang pag-aaklas. Malakay ang agwat dahil habang nag-organisa ng kilos protesta para kay Raul Castro ang mga autoridad, napaparusahan naman ang karaniwang Cuban sa simpleng pagtatangkang mabuhay. Ang matandang lalaki ay pinagmulta ng 32,000 pesos dahil sa pagbebenta ng mga limon, isang eksena na nagpapakita ng agwat sa pagitan ng elite ng rehimen at ng karaniwang mamamayan. Sa isang banda, mga protektadong pinuno, mga opisyal na sasakyan, propaganda at mga pribilehiyo. Sa kabilang banda, mga taong nagbebenta ng mga pangunahing gamit para may makain ang tinuturing na kriminal ng Estado na kumokontrol sa lahat ngunit hindi nabibigay ng pagkain, kuryente o kalayaan. Pinalalala pa ng krisis sa ekonomiya ang sitwasyon. Ayon sa mga bagong ulat, lumiliit ang pamilihan ng gasolina sa Cuba. May sistemang digital ng pagpila, limitadong buwan ng pagbili at umaabot sa $12 ang presyo sa ilang lugar. Apektado ng ganitong kalagayan ang transportasyon, pagkain, serbisyo at araw-araw na buhay ng mga sanay sa brownout at kakulangan ng pangunahing produkto. Kapag dinidiinan ni Trump ang rehimen mula sa labas at nagdurusa ang mga tao, sinusubok ang isisi ng diktadura sa Washington. Kitang-kita ng tao na pinananatili ng eliteng Kubano ang mga pribilehiyo habang ang bayan ang nagdurusa. Ipinapakita rin ng tugon ng Havana ang pagkabahala ng militar. Ipinapakita ng rehimen ang kahandaan nila, nagpapakilos ng mga sasakyan, nagsasalita ukol sa pagtatanggol ng soberanya at tinuturing na banta sa Cuba ang anumang panlabas na presyon. Hindi nito nalulutas ang pangunahing problema. Ang target ay hindi mamamayang Cuban kundi ang nakatataas na pamunuan na kumokontrol sa kapangyarihan. Nakatutok ang pressure mula Amerika sa mga pinuno, mga ugnayang pinansyal, personalidad militar at mga pangalang kaugnay ng panunupil. Mahalaga ang pagkakaibang ito dahil binabasag nito ang propaganda na ang lahat ng parusa laban sa rehimen ay parusa rin sa mamamayan. Lalo pang natatakot ang mga Castro dahil may iba pang ganitong kaso. Lumabas ang paratang laban kay Raul pagkatapos ng mga sanksyon, mga babalang pinansyal, pagtatalo tungkol sa makataong tulong at mas diretsong talumpati mula sa Washington. Sabi ni Trump at Rubio, pwedeng magbago ang relasyon sa Cuba pero hindi habang diktadura pa rin ang namumuno at humaharang sa kinabukasan ng isla. Mas kaunti na ang takot ng mga Kubano sa pagsasalita ngayon.
Ayon sa mga ulat sa kalsada, may mga humihiling ng kalayaan, demokrasya, wakas sa korupsyon at karapatang magsalita ng walang banta ng kulong o mabigat na multa. Umuga ito sa pundasyon ng rehimen dahil ang diktadura ay hindi lang nabubuhay sa pulisya, kundi umaasa rin sa psikolohikal na takot. Kapag nagsimula magsalita, mag-record, mag-post at humarap ang mamamayan sa nagpapatrulya, napipilit ang gumamit ng mas matinding piwersa ang mapanupil na estruktura para kontrolin ang bawat barangay, pila, protesta at usapan. Ngayon, ang nangyayari ay isang labanan ng pagtitiis. Dapat ipagpatuloy ng Washington ang pagpiga sa pananalapi ng rehimen na tinatarget ang mga militar na network at mga pinuno. Dapat palakasin ng Havana ang propaganda, panunupil at paratang laban sa Estados Unidos para mapanatili ang kontrol. Ang pagkakaiba ay ang kaso ni Raul Castro ay nagbukas ng sugat na hindi magagamot ng salita lamang. Kapag ang makasaysayang pinuno ng militar ay naging target ng Estados Unidos at hindi nagpapakita ng lakas sa harap ng mga taga-suporta, nahaharap ang diktadura sa dobleng presyon. Sa labas, panggigipit ni Trump. Sa loob, ang mga tao ay pagod na sa tahimik na pagsunod habang sinusubukan ng mga Castro na iligtas ang kanilang sarili. Ako si Milson Alves, Global Internacionalista. Layunin kong bigyan ka ng tamang impormasyon araw-araw. Ang mga news link ay nasa video description. I-like ang video, mag-subscribe at basahin ang mga komento para maging aktibo sa komunidad ng Milson Alves Global.